Ang dami palang nagtitinda ng mga matatanda sa gilid ng kalsada. Malungkot na sabi ni Elric sa kanyang sarili habang nagmamasid sa mga kalsada. Lumapit ito sa isang tindera at tinanong kung bakit nagtitinda sa gilid ng kalsada ang mga ito. Sinabi naman ng mga matatanda na dahil wala silang pera pang bayad ng upa sa pwesto sa palengke. Magtatanong pa sana si Elric, ngunit pinaalis na ito ng mga tindera dahil baka walang lumapit na mga bumibili sa kanila dahil sa kanyang itsura. Nakasuot kasi ng damit pang basurero si Elric, nagpapanggap na isang mahirap na tao kahit sa totoo ay isa siyang mayor ng syudad. Mas lalong nalungkot si Elric nang nakita niyang nagsitakbuhan ang mga matatanda nang biglang may dumating na mga nanghuhuli na nagbebenta sa hindi legal na pagbebentahan. Hinay naman boss sa panghuli. Matatanda sila oh. Ang daming nakakalat. Inis na sabi ng nanguhuli. Walang nagawa si Elric, kaya naman nagpalit ito ng kanyang kasuotan sa kanyang kotse at nagpunta sa kanyang opisina. Gumawa kaagad ito ng paraan para masolusyonan ang nangyari na kanyang nakita. Dahil doon ay marami na ang humanga kay Elric bilang isang mayor. Kaya naman simula noon ay gano'n na lang ang ginagawa ni Elric. Ang magbihis bilang basurero at magmasid sa syudad para makahanap ng mga dapat niya pagawan ng solusyon. Isang araw, matapos makitrabaho ni Elric bilang basurero, ay napaupo ito sa gilid ng bread shop. Nakaramdam ng gutom si Elric matapos ng isang mabigat na trabaho. Sinubukan niyang bumili, ngunit pinaalis siya sa shop dahil sa kanyang amoy. Nalungkot si Elric at napabuntong hininga. Aalis na sana ito nang biglang may humabol sa kanyang isang babae. Kuya, saglit lang. Kunin mo to oh. Hingal nga na sabi ng isang babae. Napakunot noo si Elric. Ano po to? Tinapay. Merienda ko sana mamaya pero kunin niyo na po. Halatang pagod kayo. Nakangiting sabi ng dalaga. Napangiti naman si Elric at agad na umupo sa isang gilid para kainin ang tinapay na binigay sa kanya. Masayang pinapanood naman ito ng dalaga. Nakipagkwentuhan pa ito kay Elric habang masayang kinakain ang tinapay. Salamat ah. Sada man ni Elric. Ayos lang yun. Kapag nagugutom ka, punta ka lang dito, bibigyan kita ng libreng tinapay. Mabait na sabi ng dalaga. Naku, nakakahiya naman, bilhan mo na lang ako. Kaya ko namang bumili na kahit tinapay lang. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Leia. Isa akong trabahador sa bread shop. Mabait na sabi ni Leia. Patuloy sa pagkwekwentuhan ng dalaw hanggang sa natapos na ang oras ng break ni Leia. Nagpaalam ito at umalis para magtrabaho. Nakangiting bumalik si Elric sa kanyang opisina. Hindi nga ito namalayan na mayroon na pala ang kanyang kaibigan at kanang kamay na si John. Ang ganda naman ng ngiti mo. May maganda bang nangyari? Natatawang tanong nga ni John. May nakilala akong babae. Ubod ng bait at ang ganda niya. Hindi ko magawang maalis ang kanyang mukha sa isipan ko. Aba, na love at first sight ng aking kaibigan ah. Biruin mo, nagpanggap ka na basurero para makita ang kalagayan ng syudad pero nahanap mo ang isang babaeng makakakuha ng atensyon mo? Hindi makapaniwalang sabi ni John. Inikwento naman ni Elric ang nangyari. Nabilis si John dahil nakatagpo si Elric ng isang babaeng may malasakit sa kapwa. Kinabukasan ay napadaan na naman si Elric sa shop. Noong una ay wala siyang balak dumaan doon. Ngunit parang may sariling isip ang kanyang mga paa at naglakad siya papunta sa bread shop kung saan nagtratrabaho si Leia. Pasulyap-sulyap si Elric sa loob, ngunit hindi niya makita si Leia. Nakaramdam ito ng lungkot at naglakad na paalis nang bigla niyang nabunggo si Leia. Aray, kuya naman, tignan mong tinadaan mo. Leia, sorry, hindi kita nakita. Sad nga ni Elric. Elric? Ikaw pala. Hayaan mo na, nandito ka ba para kumuha ng tinapay? Sakto may bago kaming gawa ngayon, tikman mo.
Sige, ito nga pala ang bayad. Hindi na natapos ni Elric ang kanyang sasabihin nang biglang tumakbo papasok sa shop si Leia para kumuha ng tinapay. Pagbalik niya kung asan si Elric ay nagabot ng pera si Elric, ngunit hindi na ito tinanggap ni Leia. Ipunin mo na lang, Elric, para naman may panggastos kayo sa ibang bagay. Nakangiting saad ng babae. Naku, nakakahiya naman, Leia. Kung ayaw mong tumanggap ng bayad, babawi ako ng big time sa'yo. Talaga? Sige, asahan ko yan ha. Asahan mo pagdating ng araw, minsanan akong babawi sa'yo. Napangiti naman si Leia at tumango. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Nagpatuloy din naman ang ganong setup nila Leia at Elric. Laging dumadaan si Elric sa shop para makita at makausap si Leia. Naaliw din naman si Leia habang kinakausap si Elric. Kung nakikipag-usap kasi ito, ay minsan may mga natututunan siya. Kaya minsan napapaisip na lang si Leia kung bakit ang isang katulad ni Elric ay nagtratrabaho bilang isang basurero. Hindi niya lamang ito matanong-tanong dahil ayaw niyang manghimasok. Nang biglang tanong ni Elric, Leia, pwede ka bang lumabas sa Sabado? Pwede naman. Bakit? I-date mo ako, no? Ay, pangasar pa nga ni Leia. Kung okay lang sa'yo. Sige ba? Wala naman akong gagawin sa Sabado eh. Talaga? Sinabi mo yan ah. Magkita na lang tayo dito bago magtanghali, libre kita ng tanghalian. Ngumiti ng malawak si Leia. Natuwa ito dahil magkakaroon na siya ng kasama na umikot-ikot sa syudad. Sa totoo lang, ay hindi siya taga roon. Kaya naman natuwa siya nang mayroon na si Elric na nakakausap at ngayon makakasama niya na sa paglabas. Sa kanilang paglabas ay ipinunta ni Elric si Leia sa isang simpleng restaurant. Kinabahan nga si Leia dahil baka gamitin ni Elric lahat ng sahod niya sa kanilang paglabas. Okay lang ba na dito tayo kumain? Oo naman, bakit hindi? Baka gumastos ka ng malaki dito ah. Wala pa naman akong sahod para tulungan ka sa pagbayad. Pagamin nga ni Leia. Mura lang dito kaya huwag kang mag-alala. Sigurado ka? Tumango-tango si Elric, ngunit pagtingin ni Leia sa mga presyo sa menu ay nanlaki kaagad ang kanyang mga mata. Lumapit si Leia kay Elric habang tinatakip ang menu sa kanyang muka. Sinenyasan niya si Elric na abala sa pagtingin ng menu. Bakit, may problema ba? Hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkain na nasa menu? Mukhang masarap naman ang nasa menu. Sa sobrang sarap ang tataas ng mga presyo. Napatawa na nga lamang si Eric. Sabi ko sa'yo, wag mo nang pansinin yan. Hindi naman kita idadali dito kung hindi ko kayang bayaran eh. Sige na nga, susubukan ko na lang. Kapag nakulangan tayo, maghugas na lang ako ng mga pinggan. Tumawa nga si Elric. Magtiwala ka na lang sa akin, hindi kita ipapahamak. Napanguso si Leia. Iniisip niya kung maniniwala ba siya o hindi kay Elric, ngunit nang dumating ang mga pagkain sa kabilang table, ay naglaway si Leia sa itsura ng mga pagkain, kaya naman napa-order na lang din ito. Masayang nagsalo naman ang dalawa, kahit na sa kaloob-looban ni Leia ay kinakabahan ito, pero dahil nakakain na sila, ay iniisip niya na lang na maghuhugas siya ng pinggan. Parang sasabog nga ang mga mata ni Leia nang makita ang bill nila. Sabi kasi ni Elric ay sa isang murang restaurant sila kumain, pero laking gulat nito nang ang taas ng bill. Napahampas ng patago si Leia sa kanyang tiyan. Ang dami mo pa kasing kinain! Inis na sabi ni Leia sa kanyang isipan. Sasabihin na sana ni Leia sa waiter na kung pwede ay maghugas na lang siya ng pinggan nang biglang naglabas ng pera si Elric at binayaran ng buo ang kanilang bill. Napakurap-kurap ng mga mata si Leia. Hindi niya inaasahan na mababayaran nga talaga ni Elric ang kanilang kinain. Teka, sabihin mo nga sa akin? Mayaman ka ba? Paano mo nabayaran yan? Nagtatakang saad nga ni Leia. Ha? Hindi ah. Ano ba naman yung sinasabi mo? Sabagay, nakita ko kung paano ka magtrabaho pero baka ipon mo yan ha. Leia, gusto kong makabawi sa'yo kahit minsan lang.
Mag-isa lang naman ako sa buhay kaya okay lang na kahit minsan magsaya ako, 'di ba? Salamat at sinama ko sa minsan na kasiyahan mo. 'Di bale, babawi ako sa'yo. Paghilaw na saad ni Leia. Napangiti si Elric. Sa mga mata niya ay napakabait ni Leia na hindi niya mapigilan na hindi magustuhan ito. Nagpatuloy ang pagiging magkaibigan nila Leia at Elric. Sa totoo lang ay bilib na bilib si Leia kay Elric dahil kahit maliit ang kanyang sahod ay iniipon niya ito para mailabas si Leia kahit paminsan-minsan lamang. Minsan naman ay hindi nagagawang lumabas nila Elric at Leia. Dahil sa pagkabisi ni Elric, Bilang mayor ng syudad, hanggang sa isang araw ay nagtaka na rin si Leia dahil nahahalata niyang may tinatago si Elric sa kanya. saan ka nang galing? Ilang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo ah. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Leia kay Elric habang nag-aalalay ito. Okay lang ako. May nasikaso lang ako ibang bagay, kaya hindi ako nakakapasok. Talaga lang ah. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong kinikitang babae, ikaw lang. Pilyong saad pa nga ni Elric. Namula agad ang mukha ni Leia sa sinabi ni Elric at pabirong hinampas ang kanyang balikat. Napanguso pa nga itong si Leia habang sinasabi kay Elric na hindi niya na kailangan sabihin kung may kinikita siyang natitipuhan niyang ibang babae dahil wala lang sa kanya iyon. So gusto mo may kitain akong babae? Taas noong saad nga ni Elric. Bakit naman hindi? Hindi mo naman ako nobya, di ba? Bakit ka nauutal? Ang sabihin mo ayaw mo. Magpakatotoo ka na lang kasi. Tigilan mo nga ako, umalis ka na. Natawa na lang si Elric at kumaway na kay Leia nang nakapasok ito sa shop. Inikutan na lang ito ng mga mata ni Leia pero napangiti din ito nang tumalikod si Elric. Marami kasing bagong proyekto para sa syudad kaya naging busy si Elric. Nahihirapan na rin itong magtago ng mga bagay kay Leia dahil alam niyang nakakaramdam na rin si Leia na minsan ay hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Samantalang si Leia naman ay hindi magawang makapagtrabaho ng maayos dahil iniisip kung talaga bang may kinikita si Elric na ibang babae. Iniisip niya kung bakit ba napakalungkot niya na habang iniisip na may kasamang ibang babae si Elric. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ng tindera ng tinapay na yun ah. Nakangising sabi ni John sa kanyang kaibigan. Sana nga magpatuloy na to. Malakas ang pakiramdam ko na gusto niya rin ako bro. Kung ganun masaya ako para sa'yo. Pero hanggang kailan ka ba magtatago sa kanya? Hanggang kailan may itatago ang totoo mong pagkatao? Baka mamaya magkasiraan kayo dahil sa kasinungalingan mo. Seryosong pagpapaalala nga ni John sa kanyang kaibigan. Sagot naman ni Elric. Alam ko pare, pero minsan kasi, kung susubukan kong magsabi sa kanya bigla na lang ako nahihirapan na parang walang lumalabas na boses sa bibig ko. Sad nga ni Elric. Kung ako sa'yo sabihin mo na habang maaga pa, dahil kapag yan tumagal at nalaman niya, nako, baka yung chance mong magkatuluyan kayo masira pa. Sunod na sabi nga ni John. Napabuntong hininga si Elric. Bigla itong napaisip kung paano nga ba niya sasabihin kay Leia ang katotohanan. Kinabukasan ay kabadong hinihintay ni Elric si Leia na matapos sa trabaho, hindi ito nagpakita kay Leia ng hapon at ngayong closing time ng shop siya, nagkaroon ng lakas ng loob para harapin si Leia at sabihin ang totoo. Elric, anong ginagawa mo rito? Namiss kita kaya hinabol ko ang oras ng paglabas mo. Saad nga ni Elric kay Leia. Busy ka na naman ba sa ibang bagay kaya hindi ka pumasok sa trabaho mo? Takang tanong nga ni Leia. Oo eh. Sorry babalik ako sa trabaho kapag natapos kong inaasikaso ko. Sige, uwi na ako. Ingat ka sa pag-uwi Nagtataka pa rin saad ni Leia. Mukhang malungkot ka. Hindi nagsalita si Leia at kinibo si Elric. Naglakad na lang ito palayo, kaya napahabol si Elric sa kanya. Akala ni Elric ay nalaman na ni Leia ang katotohanan, kaya naman sobrang kaba ito at hindi tinigilan sa paghabol kay Leia.
Kausapin mo naman ako, may problema ba? Nag-aalalang tanong nga ni Elric. Walang problema. Kung tungkol to sa pagtago ko ng katotohanan, patawarin mo ko. Pagsusumamo ng lalaki. So, totoo nga. Wala na rin akong magagawa. Hindi mo naman ako nobya para magalit eh. Sino ba naman ako sa buhay mo, di ba? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang nasabi sa'yo dahil natakot ako. At baka magiba na kagad ang tingin mo sa akin o kaya malayong loob mo. Unang-una pa lang, Eric. Tanggap na kita kung sino ka man. Ang akin lang sana sinabihan mo ako para naman alam ko. Hindi ba? Yung inaakala ko na parehas tayong nararamdaman? Parehas tayo, Leia. Ramdam na ramdam ko yun. May gusto ko sa'yo matagal na. Pag-aamin nga ni Elric. Pero bakit nakikipagkita ka sa ibang babae? Ha? Anong sinasabi mo? Takang-taka naman si Elric. Natahimik ito at napatitig na lang kay Leia. Agad niyang tinanong kung ano ang tinutukoy ni Leia. Nagtaka naman din si Leia, ngunit sinabi pa rin ang kanyang tinutukoy. Iyon ay ang tungkol sa babaeng kinikita niya. Napaawang ng bibig si Elric. Buong akala niya alam na ni Leia na siya ang mayor ng syudad ngunit hindi pala. Napabuntong hininga si Elric, nakahinga ito ng maluwag at napangiti kay Leia. Biniro niya itong nagseselos siya, kaya naman nainis si Leia at naglakad na lang paalis. Hindi naman ito hinabol ni Elric kundi paulit-ulit niyang tinawag si Leia sa kanyang pangalan. Hindi naman nakatiis si Leia, kaya tumigil ito sa paglalakad at hinarap si Elric na nakangiti ng malawak. Ano pa bang sasabihin mo? Tanong nga ni Leia. Gusto nga kita, Leia. Gustong gusto. May inaasikaso kong mga dokumento, hindi babae kaya masyado akong busy. Ikaw lang babae sa buhay ko, Leia. Sincere na saad nga ni Elric. Talaga? Oo naman. Ikaw lang talaga. Gusto mo rin ba ako? Pagod na kasi akong makaramdam sa'yo eh. Napatingin ng seryoso si Leia sa mga mata ni Elric. Naghahanap ito ng hindi pagsabi ng toto ni Elric. Ngunit walang nakita si Leia sa mga paningin ni Elric sa kanya, kundi puno ng senseridad. Huminga ng malalim si Leia at matapang na sinabi ang totoo niyang nararamdaman. Oo, Elric. Gustong gusto rin kita. Napangiti ng malawak sa Elric. Sa sobrang lawak nito ay pwede nang masilaw ang mga nakakakita nga nito. Sa sobrang saya ay napatakbo nga si Elric papalapit kay Leia at niyakap ito ng mahigpit. Ibig sabihin ba nito tayo na? Napatawa nga si Leia. Alam mo, feeling teenager pa rin ako. Siyempre, gusto kong makasigurado. Oo na, tayo na. Muling niyakap ni Elric si Leia. Tuwang-tuwa ito dahil nagkatuluyan sila ng babaeng gustong-gusto niya. Simula pa noong una, silang magkakilala ni Leia. Dahil doon ay nagkaroon ng lakas ng loob si Elric na kunin ang number ni Leia. Kaya naman, kapag hindi sila nagkikita, ay lagi na silang nagtatawagan at nagte-text. Nagtaka nga itong si Leia dahil walang messenger si Elric. Pero nang tinanong niya si Elric, ay sinabi niya na lang na keypad lang ang kanyang phone pero malapit nang mabuo ang ipon niya para makabili ng bagong cellphone. Sobrang saya nang naging relasyon nila Elric at Leia. Pero habang tumatagal, ay napapalitan ng konsensya ang kasiyahan na nararamdaman ni Elric. Masyado nang lumalalim ang kanyang mga kasinungalingan kay Leia. Hindi lang konsensya, kundi puno na ng takot si Elric habang tumatagal. Nakadalaw ka na sa bahay ko pero hindi ko pa rin alam kung saan ka nakatira. Saad nga ni Leia. Nahihiya ako, Leia. Kapag nagkaroon na ako ng lakas ng loob, ipupunta kita sa bahay. Promise mo yun, ha? Oo, wag ka mag-alala. Kahit naman anong klaseng bahay yan, okay lang. Pasalamat na lang tayo at may natutulugan tayo. Wala kang dapat ikahiya dahil parehas lang naman tayo ng sitwasyon. Pilit na napangiti si Elric. Napakabait ni Leia kaya hindi na nakakayanan ni Elric ang kanyang konsensya dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Natahimik ang dalawa habang nakaupo. Nakapag-isip naman ng maayos si Elric at nagkaroon ng lakas loob na aminin ang katotohanan, ngunit nang magsasalita
na sana si Elric ay biglang nagsalita si Leia. Kaya nga siguro nahulog ako sa'yo dahil naiintindihan mo ang buhay ko. Siguro kapag magkaiba tayo ng buhay, mas pipiliin kong itago ang nararamdaman ko. Saad nga ni Leia. Ayaw mo sa mayaman? Takang tanong nga ni Elric. Masyadong mahirap intindihin ng mga mayayaman. Buti sana kung mayaman rin ako, alam ko na kapag papasok ako sa buhay mayaman, hindi ko mamamaliitin dahil may sarili akong kaya. Napayo ko si Elric. Mas lalo siyang kinain ng takot. Nalulubog na ito sa konsensya dahil sa mga kasinungalingan ngayon naman ay nadagdaga ng takot niya dahil iniisip ni Elric na once na malalaman ni Leia ang katotohanan ay iiwan siya ni Leia. Nang tumagal ay mas lalong nalulungkot si Elric na minsan ay napapansin ni Leia ang pagiging problemado nito. Minsan nang tinanong ni Leia kung ano ang problema ngunit laging sinasabi ni Elric na okay lang siya. Hindi naman napigilan ni Leia ang mag-alala kaya naman nagtanong ito sa kanyang mga kasamahan sa pagiging basurero kung alam nila ang kanyang bahay. Lahat ng basurero ay binayaran ni Elric para makapagpanggap na basurero ng walang problema. Hindi alam ng mga basurero kung ano ang kanilang sasabihin. Mabuti na lang ay nakaisip ng kasinungalingan ang isa sa mga basurero at sinabi ang address nito. Salamat kuya, dadalawin ko kasi at mukhang malungkot siya. Punong-puno na ako ng pag-aalala. Nagpaalam agad si Leia. Babawiin pa sana ng basurero ang kanyang sinabi. Kaya naman agad niyang tinawagan ang kontak nila kay Elric. Nang narinig ni Elric ang sitwasyon, ay gulat itong napatayo sa kanyang opisina. Nagulat rin naman si John sa biglang pagtayo ni Elric. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni John sa kaibigan. Tinanong ni Leia sa mga basurero ang address ko. Sinabi nung isang address niya at nabanggit daw na dadalaw si Leia doon. Napailing si John. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Dapat una pa lang inamin mo na. Ano gagawin mo ngayon? Kinakabahang tanong ni John. Hindi naman nagsalita si Elric at nakapag-isip. Nakiusap na lang si Elric sa basurero na may-ari ng bahay kung pwede rentahan niya ang bahay nang hanggang sa matapos na ang pagdalaw ni Leia. Pumayag naman ang basurero at agad na umalis si Elric sa kanyang opisina para pumunta sa bahay ng basurero. Agad na inaral ni Elric ang mga bagay-bagay sa bahay. Pilit niyang minemorize ang mga bagay doon para naman hindi mahalata na wala siyang alam sa sarili niyang bahay. Hindi nagtagal ay nahanap ni Leia ang bahay na sinabi sa kanya ng basurero. Nakahinga naman ng maluwag si Leia nang nakita niya si Elric na nagwawalis sa labas ng kanyang bahay. Dito pala ang bahay mo? Takang tanong nga ni Leia. Leia, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala na ako sa iyo eh. Ilang araw ka nang balisa at halos ilang linggo ka na rin hindi nagtatrabaho. Pasok ka. Napalunok sa kaba si Elric. Mabuti na lang at nakarating si Leia sa bahay nang natapos siyang mag-ayos ng mga gamit niya sa bahay ng kanyang kasamahan sa pagiging basurero. Nagmasid-masid si Leia sa bahay ni Elric habang abala si Elric sa pagtimpla ng kape. Niyaya naman agad ni Elric si Leia sa upuan para makapag-usap dahil sa sobrang kaba na may makitang kakaiba si Leia. Hindi mo pa ba kayang sabihin sa akin kung bakit hindi ka na pumapasok sa trabaho mo? Nag-aalala na ako kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. Sad ni Leia. Ano ka ba, okay lang ako, busy lang talaga ako sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Yun na rin ang dahilan kung bakit minsan tulala ka kapag magkasama tayo? Panguusisa nga ni Leia. Habang nag-aasikaso kasi ako ng mga dokumento ko, nagkaroon ng problema pero wag kang mag-alala. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ba ako katiwa-tiwala? Malay mo makatulong din ako, nobya mo ako Eric, handa akong tumulong sa'yo. Napayo ko si Elric. Inisip niya na hanggang kailan niya ba lolokohin si Leia? Hanggang kailan ba siya magsisinungaling? Napakabait ni Leia sa kanya. Kahit na basurero lamang ang pagkakakilala ni Leia kay Elric, hindi lang iyon ay alagang-alaga siya ni Leia lalo na kapag dumadalaw ito sa kanyang bahay. Pati kapag siya ay nagtratrabaho bilang basurero,
ay laging andyan si Leia at inaalagaan siya sa tuwing pagod ito. Walang ginawa o pinakita si Leia sa kanya kundi kabaitan, samantalang si Elric ay niloloko lamang siya. Nagugutom ka na ba? Pagluluto kita. Saad nga ni Elric. Alam mong magluto? Oo naman, mag-isa ko kayang naninirahan ng matagal kaya kailangan alam kong magluto. Parang nahulog ulit ako sa'yo Natatawang saad pa nga ni Leia. Gustong gusto ko pa man din na maging nobyo ko. Nagluluto, akalain mo yun? Pilit na natawa si Elric at nagsimula ng magluto. Nahirapan pa nga si Elric na magluto dahil hindi niya gaano alam kung asa ng lahat ng bagay sa kusina. Kulang kasi ang oras na nagamit nito para maging pamilyar sa bahay. Naisipan naman ni Leia na bumili ng Coke, kaya naman lumabas muna ito para bumili. Sa pagbalik ni Leia ay may narinig itong mga matatandang nag-uusap, nagtataka kung sino ang mga tao sa loob ng bahay. Ano ka ba? Baka bisita lang sila. Panigurado alam ng may-ari na nandyan sila. Bulong ng isang matanda. Nagtaka naman si Leia pero hindi nga niya ito pinag-isipan ng masama. Ngunit sa pagpasok niya ng bahay ay biglang may kumatok nga sa bahay. Tinawag kaagad ni Leia si Elric para sabihin yun. Meron ka bang bisita? Wala naman, pakitingin muna ang niluto ko, ako na makikipag-usap sa labas. Tumango-tango si Leia. Paglabas ni Elric nakita niya ang isang matanda at nakabihis pang tanod. May nakapagsabi sa akin na may hindi familiar na tao sa bahay kaya tinitignan ko kung sino. Kaano-ano niya pong may-ari ng bahay? Malumay na tanong nga ng matanda. Kaibigan ko po, nirentahan ko po ang bahay niya sa buong araw. Saglit at tawagan ko muna ang may-ari para makumpirma na totoong sinasabi mo. Seryosong sabi ng matanda. Tumango naman si Elric. Agad na kinausap ng matanda ang may-ari ng bahay at nakahinga ng maluwag si Elric dahil agad na dumating ang kasamahan niyang basurero na siya ring may-ari ng bahay para kausapin ng harap-harapan ang barangay official. Nagtaka naman si Leia sa katagalan ni Elric kaya napasilip ito sa bintana. Nakita niya na kasama na ni Elric ang basurerong nagbigay sa kanyang ng address. Kunot noong tinignan ni Leia ang buong bahay hanggang sa naisipan niyang tignan ang mga kwarto. Nakita niya ang isang kwarto na punong-puno ng mga gamit na nakabalot. Pagbukas niya rito ay may nakita itong picture frame ng isang pamilya kasama ang basurero na kanyang pinagtanungan. Doon ay napagtanto ni Leia na hindi bahay ni Elric ang lugar kung asan siya ngayon. Na-realize niya na kaya pala ganun na lang ang pagtataka ng matandang kanyang nakasalubong dahil hindi si Elric ang totoong may-ari ng bahay. Pasensya na sa abala, sir. Saad nga ni Elric. Ayos lang po, baka po akong nakaistorbo. Nakangiting sabi ng opisyal ng barangay bago umalis. Nakahinga ng maluwag si Elric. Akala niya wala na siyang dapat ipag-alala, ngunit pagpasok niya ng bahay ay may kakaibang mood si Leia na para bang nag-iba ang ihip ng hangin. Sinubukan naman magrason ni Elric, ngunit pilit nang initian lang ito ni Leia. Nang bumalik si Elric sa pagluluto sa kusina, ay agad na napatanong si Leia tungkol sa buhay-buhay ni Elric. Nataranta naman si Elric dahil sa gulat na pagtatanong ni Leia hanggang sa nautal-utal na ito. Sino ka? Tanong nga ni Leia. Ha? Ano bang tinatanong mo? Nagtatakang saad nga ni Elric. Tinatanong kita, Elric, sino ka? Eric ba talaga ang pangalan mo? Basurero ka ba talaga? Sunod-sunod na nga na tanong ni Leia. Nanlaking mata ni Elric. Alam na ni Leia na hindi siyang nagmamayari ng bahay. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ganun ito, baka bigla mong maintindihan kung anong ibig kong sabihin. Napasinghap si Elric nang makita ang mga litrato ng basurero kasama ang kanyang mga magulang na matanda. Kitang-kita rin sa litrato ang mga parte ng bahay, kaya naman hindi na alam ni Elric kung ano pa ang kanyang idadahilan. Sabihin mo na, sino ka? Sigaw nga muli ni Leia. Napalunok si Elric at napayoko inamin nito ang buong katotohanan. Hindi naman magawang maniwala ni Leia dahil sa dami-daming kasinungalingan ni Elric sa kanya. Bakit?
Masaya bang lokohin at paglaruan ako ng ganito? Paano mo nakayaanan na lokohin ako ng nobya mo? Teka, ginusto mo ba talaga ako? Isa rin ako sa pag-experiment mo para makita ang kabuhayan naming mahihirap. Napailing-iling sa Elric. Hindi, Leia, maniwala ka. Talagang gusto kita. Hindi lang gusto kundi mahal kita. Kaya natakot ako na baka iwan mo ko kapag nalaman mong lahat. Kapag nalaman mong pagkatao ko. So anong balak mo? Habang buhay akong paniwalain na isa kang basurero? Sa tingin mo sa mga pagsisinungaling mo, hindi kita iiwan? I'm sorry, patawarin mo ko. Sad nga ni Elric. Paano kita patatawarin, Elric? Hindi ko nga alam kung sino ka talaga eh. Wala akong kaalam-alam sa'yo. Ilang buwan mo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan na simpleng tao ka lang kagaya ko. Ngayon malalaman ko na lalaking minahal ko ay isa palang makapangyarihang tao. Umiling-iling si Elric. Sinubukan niyang lumapit kay Leia at nagmakaawa na patawarin siya. Na-overwhelmed naman si Leia sa katotohanan, hindi niya kinaya ang mga kasinungalingan na kanyang nalaman. Iniisip ni Leia sa mga oras na yon na ang buong relasyon nila ay isang kasinungalingan lamang. Humagulgol sa pagiyak si Leia at tinulak palayo sa kanya si Elric. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo paalis. Hinabol naman ito ni Elric ngunit agad na nagtaksi paalis si Leia. Hindi naman tumigil si Elric at hanggang sa inuupahang bahay ni Leia ay kanyang pinuntahan. Malakas na kumatok si Elric sa pintuan. Kahit nagsimula ng umulan, nang malakas ay nagstay pa rin sa labas ng bahay si Elric at patuloy sa pagtawag kay Leia. Please, patawarin mo ko. Hindi ko talaga ginustong lokohin ka. Natakot lang ako na baka mawala ka sa akin o kaya mag-ibang tingin mo sa akin. Umalis ka na. Hindi ko kayang makita o marinig ang boses mo ngayon. Sigaw nga ni Leia. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ilang buwan tayong magkarelasyon pero isang beses hindi mo naisipan umamin? Sinubukan ko. Ilang beses kong sinubukan. Pero napangungunahan ako parati ng takot. Hindi na nagsalita si Leia kundi humagulgol na lang ito sa iyan sa loob ng kanyang bahay. Hindi na lang nito namalayan na nakatulog na ito. Naalala agad ni Leia na mayroon si Elric sa labas ng bahay ngunit dahil late na at malakas ang ulan, naisip ni Leia na baka umalis na si Elric. Tumayo si Leia at kumuha inumin sa kusina nang may naririnig itong parang boses sa labas ng kanyang pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Leia at agad na binuksan ang pintuan. Anong ginagawa mo dito? Basang-basa ka. Tanong nga ni Leia. Hindi ako alis dito hanggang ayaw mo akong kausapin. Pagmamatigas naman ni Elric. Ano ka ba, ang lakas ng ulan? Umasok ka nga rito. I'm sorry, Leia. Huwag mo kong iwan, patawarin mo ko. Napakagat na lang ng labi si Leia. Agad itong kumuha ng pamalit na damit ni Elric at pinagtimplahan ito ng kape para pampainit. Napansin ni Leia na napakainit ni Elric kahit na nakaligo at nakapalit na ito. Kinain naman ng pag-aalala si Leia. Kaya dali-daling pinahiga si Elric sa kanyang kwarto. Sa buong gabing inalagaan ni Leia si Elric ay walang ibang lumabas sa bibig ni Elric kundi ang humingi ng tawad kay Leia. Umiyak na lang si Leia. Iniyak niya ng iniyak ang kanyang sama ng loob kay Elric dahil sa kanyang pagkakamali. Lumipas ang ilang araw ay naging maayos na rin ang kalagayan ni Elric. Nakakakain na rin ito ng maayos at nakakatayo ng hindi nahihilo. Aalis ka na? Kagagaling mo lang ah. Pasensya na, Leia, ilang araw akong nawala at baka hinahanap na ako sa munisipyo. Pero sabi mo tinawagan mo na ang sekretarya mo. Oo, pero baka may mga kailangan akong gawin. Tambak na rin ata ako sa trabaho. Nalungkot naman si Leia at napuno ng pag-aalala. Simula kasi nang gumaling si Elric ay naging maayos ang kanilang pagsama sa bahay ni Leia. Ni minsan ay hindi nila pinag-usapan ang kanilang problema, ni isa sa kanila ay hindi nagawang i-open ang naging problema nilang dalawa. Tatawagan na lang kita mamaya. O pupunta ako ulit dito, maayos naman na ang lagay ko kaya huwag kang mag-alala. Pupunta ka ulit dito? Tumango si Elric. Hindi niya na kailangan sabihin ang rason kay Leia dahil alam niyang naiintindihan ni Leia ang ibig sabihin ni Elric. Alam ni Elric na siya ang may mali
ngunit ayaw niyang lagpasan nila ang problema na hindi nila ito inaayos ng maayos. Samantalang si Leia ay natatakot sa magiging relasyon nila ni Elric kung patatawarin niya ito at ipagpapatuloy ang kanilang relasyon. Masyadong magkaiba ang buhay nila Leia at Elric. Ayaw nang patagalin ni Leia, kaya naman lakas loob itong nagluto ng pagkain at inihatid sa opisina. May kailangan po kayo? Mabait na tanong nga ni John. Gusto ko lang po sanang makausap si Elric kung pwede po. Saan naman ni Leia? Elric? Si Mayor Elric ba? Pasensya na po, dalawa kasing Elric dito sa munisipyo eh. Nakangiting sabi nga ni John. Opo, si Mayor Elric po. Ako ang sekretarya niya, halika hatid kita sa opisina niya. Mabait na sabi nga muli ni John. Tumango naman si Leia. Pagdating nila sa opisina, ay kitang-kita ni Leia ang pagod sa itsura ni Elric habang palakad-lakad ito sa opisina. Nasabi naman ni John na mayroon siyang meeting at dahil ilang araw siyang nawala, ay halos wala siyang alam sa magaganap kaya inaaral niyang mabuti. Nakaramdam naman ng awa si Leia. Alam niyang kababalik lang sa sakit ni Elric. Kitang-kita rin na paubo-ubo si Elric sa loob ng opisina. Kahit si Mayor o anuman si Elric, tignan mo katulad pa rin siya ng mga normal na tao na nagkakasakit. Walang pinagkaiba, di ba? Nakangiting saad nga ng kaibigan ng lalaking si John. Napatingin naman si Leia kay John. Alam niya ang gustong sabihin ng binata kay Leia. Naiintindihan ni Leia kung ano ang gustong iparating ni John sa kanya. Iniisip ni Leia sa mga oras na yun na tama ang sinabi ni John sa kanya. Magkaiba man ang estado ng buhay nila ni Elric, pero at the end of the day, isa pa ring normal na tao si Elric na katulad niya. Pagpasok ni Leia sa loob ng opisina, ay nataranta si Elric. Agad niyang inayos ang kanyang opisina at itsura para hindi magmukhang pagod o nanghihina. Sinasabi ko na nga be, hindi ka pa kasi gaanong magaling. Saad ni Leia kay Elric na nag-aalala. Kaya ko naman. Kahit itong meeting lang, tatapusin ko pagkatapos magpapahinga na ako, promise. Paglalambing nga ni Elric kay Leia. Talaga? O sige, kumain ka muna ng pinagluto kong sopas. Nagabala ka pa talaga. Inasikaso naman ni Leia si Elric. Tuwang-tuwa si Elric dahil dinalhan siya ni Leia ng pagkain sa totoo niyang trabaho. Pagkatapos ay agad na nagpaalam si Leia. Nagulat pa nga itong si Elric dahil tinanong ni Leia kung ano ang gusto niyang ulam pag uwi nito. Sobrang saya ni Elric noon. Na-imagine niya pa na para siyang asawa na hindi mapigilan ni Elric ang makilig. Ngunit alam naman ni Elric na pag uwi niya ay kailangan nilang pag-usapan ang naging alitan nila dahil sa kanyang pagsisinungaling. Pag-uwi ni Elric ay may dala itong bulaklak at isang singsing. Nagulat pa nga si Leia, ngunit pinapasok niya na lang ito at tinapos ang pagluluto. Masayang nagsalo ang dalawa ng hapunan. Matapos nilang kumain, ay naglakas loob ng sinabi ni Elric na gusto niyang makausap si Leia tungkol sa nangyari. Tumango naman si Leia at umupo sa harapan ni Elric. Doon, kung saan kalmado na silang dalawa, lalong-lalo na si Leia, ay muling sinabi lahat ni Elric ang katotohanan. Kung paano siya nagsimulang nagpanggap bilang basurero hanggang sa nakilala niya si Leia. Pati ang mga nararamdaman ni Elric ay inamin niya kay Leia. Nalungkot at nasaktan si Leia nang muling marinig ang katotohanan, ngunit pilit niya itong iniintindi. Pulit-ulit kasing dumadaan sa kanyang isipan ang sinabi ni John na isa ring normal na tao si Elric na katulad niya. Bumili ako ng bulaklak at ng isang singsing bilang promise ring ko sa'yo. Simula ngayon hindi na ako magsisinungaling at ito ang promise ring bilang patunay kahit anong mangyari. Sisiguraduhin ko pa rin na masaya ka sa relasyon natin. Poprotektahan kita at hindi iwan mag-isa. Masuyong saad nga ni Elric. Kinabahan si Elric habang tinitignan si Leia na nakatingin lamang sa bulaklak at singsing
sa lamisahan. Nangungusap ang kanyang mga paningin nang nagtama ang mga mata nila ni Leia. Huminga ng malalim si Leia at nagpakatotoo na rin sa kanyang nararamdaman. Pati ang mga kinakatakutan nito ay inamin niya kay Elric. Bago ko tanggapin to, sabihin mo sa akin na sigurado ka na ba sa isang katulad ko? Ayoko masaktan, Elric. Takot na takot ako. Sobrang mahal kita kaya alam kong sobrang sakit rin ang mararamdaman ko sa huli. Napailing-iling na si Elric. Pinapangako ko, Leia. Araw-araw kitang pipiliin. Kahit anong away man yan o problema, araw-araw kitang pipiliin. Pinikit ni Leia ang kanyang mga mata at huminga ng malalim na parabang humuhugot ng lakas. Nakangiting tinanggap niya ang bulaklak at isinuot ang promise ring na bigay sa kanya ni Elric. Natuwa naman si Elric at agad na tumayo para yakapin si Leia. Natuwa naman si Leia sa naging reaksyon ni Elric. Marahan na hinalikan ni Elric si Leia. Laking gulat na lang ni Elric nang hihiwalay na sana siya sa halikan nang hinigpitan ni Leia ang kanyang pagkapit sa leeg ni Elric. Napamulat ng mga mata si Elric nang nakita niyang nakapikit muli si Leia ay mas lalo niyang pinailalim ang kanilang halikan. Hindi naman nagtagal ay nakaramdam ng pag-init ng katawan si Elric kaya marahan niyang inilayo si Leia sa kanya. Gumagabi na. Uwi na muna ako. Saad ni Elric. Ganun ba? Ayaw mo bang magstay dito? Gusto ko, Leia, pero baka hindi ko kasi mapigilan ng sarili ko. Ayokong gumawa ng bagay na hindi mo pa gusto. Napalunok ng laway si Leia. Hindi niya masabi-sabi na gusto niyang ituloy nila ang halikan na nangyari dahil sa kahihiyan. Tumango na lang si Leia kay Elric. Ngumiti naman si Elric at mabilisang hinalikan muli si Leia sa labi at nagpaalam na. Napabuntong hininga na lang si Leia at inayos ang bulaklak na bigay ni Elric sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay naging normal ang relasyon nila Leia at Elric. Nakapag-focus naman na si Elric sa kanyang trabaho at pagkatapos niya sa opisina diretso ito sa bahay ni Leia para makasama sa hapunan si Leia. Doon ay nagbabanding ang dalawa ngunit isang gabi na huli sa pag-uwi si Leia. Napilitan kasi itong sumama sa mga katrabaho niya sa isang birthday kay napainom. Lasing ka? Hindi ko alam na umiinom ka pala. Saad nga ng lalaki kay Leia. Hindi ako mahilig uminom. Kaya umiiwas ako pero hindi ako nakatakas kanina, sorry. Okay lang. Maganda nga yan para makisama ka naman sa ibang tao. Wala namang masama kung magsaya ka kasamang mga katrabaho mo. Talaga? Hindi ka galit? May tiwala ako sa'yo. Sabay haplos nga ni Elric kay Leia. Napangiti naman si Leia at niyakap si Elric. Sinabi nito na ang swerte niya dahil napakabait ng kanyang nobyo. Dahil sa kalasingan ay lumakas ang loob ni Leia, hinalikan nito si Elric. Napasabay naman si Elric hanggang sa bumilis at lumalim ang kanilang halikan. Pumatong na rin si Leia kay Elric na nakaupo sa sofa. Nanunood kasi ito habang inaantay na umuwi si Leia dahil sa sobrang init ng katawan ni Leia at sa kalasingan ay nailabas niya na ang kanyang pagkasabik kay Elric. Napalunok na lang ng laway si Elric habang pilit na sinasabing wag padalos-dalos si Leia, lalo na at lasing siya. Hindi naman nakinig si Leia at nagpatuloy sa pagiling sa ibabaw ni Elric. Hindi naman nagtagal ay lumalalim na ang paghinga ni Elric dahil sa pagpigil niya, ramdam na ramdam ni Leia. Muling hinalikan ni Elric si Leia sa kanyang mga labi. Hindi na nito napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inilapag si Leia sa kama na hindi tinitigil ang kanilang halikan. Pakiramdam nga ng dalawa ay para silang mababaliw sa sobrang sarap na kanilang nararanasan. Pagising ng dalawa sa umaga ay sobrang pagod ang nararamdaman ni Leia. Sinabihan ito ni Elric na wag na munang pumasok dahil na-full force nila kagabi. Hindi niya na kasi napigilan ang kanyang sarili, kaya naman ngayon hindi makatayo si Leia. Hindi na lang inasahan ni Elric na muling babangon si Leia
at hinalikan si Elric hanggang sa inulit na naman nila. Uuwi ka ulit dito mamaya? Para naman alam ko kung dadagdagan kong lulutuin ko. Masuyong sad nga ni Leia. Tatawag na lang ako, love ah. Halika na, hatid na kita sa work mo bago ako pumasok sa work ko. Sige, tara na. Magkahawak kamay na lumabas sa bahay ni Leia ang dalawa. Simula noon ay naging masaya naman ang buhay nila, Elric at Leia. Nakiusap naman si Elric na sa bahay ni Elric na lang sila manirahan na dalawa dahil minsan kailangan niya iuwi ang kanyang trabaho. Wala rin kasing lugar si Elric na gawin ang kanyang trabaho sa bahay ni Leia. Noong una ay tumanggi si Leia ngunit nang nakita niyang nahihirapan si Elric sa paggawa ng trabaho sa kanyang bahay. Dahil sa kasikipan ay pumayag na itong lumipat sa bahay ni Elric. Noong una ay inakala ni Leia na wala na silang magiging problemang dalawa dahil masaya at tahimik ang kanilang pagsasama. Nagpatuloy naman sa pagtrabaho si Leia sa bread shop kahit ilang beses na sinabi ni Elric na wag na siyang magtrabaho. Hinayaan naman ito ni Elric dahil yun ang nagpapasaya kay Leia. Ngunit noong dumating ang nalalapit na eleksyon ay naisipan ni Elric na tumakbo ulit. Lahat ng mata ay na kay Elric, kaya naman nalaman ng karamihan na karelasyon niya si Leia na isang tindera ng tinapay. Noong una, walang naging problema hanggang sa may kumalat na usapan kung nababagay ba na maging mayor si Elric. Hindi lang iyon, ay maraming mga matang mapanghusga na natanggap si Leia sa mga taong nagustuhan si Elric bilang mayor dahil sa mga nagawa nitong maganda. Wala ka bang pwedeng gawin? Halos san na ako. Mapunta nilalait ako. Na kaya lang ako nakipagrelasyon sa'yo dahil mayaman ka. Para makaangat ako. Reklamo ni Leia. Pangako pagkatapos ng eleksyon lilinisin ko ang lahat. Kapag magsasalita kasi ako ngayon baka mas lalo nilang ikutin ang lalabas sa bibig ko. Please, kayanin natin tong dalawa, ha? Pero hindi ko na kaya, Elric. Kahit na simpleng pagbili nila ng tinapay sa akin, may sinasabi silang masasakit. I'm sorry. Sinubukan naman gawa ng paraan ni Elric na ayusin ang tingin nila sa mga tao. Ginamit niya si John upang magsalita tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit tama nga ang sinabi ni Elric, gagamitin nila ito laban sa kanya. Hanggang sa ginamit na rin ang pagiging tindera ni Leia ng tinapay laban kay Elric, ginamit ang mababang estado ni Leia para siraan ang imahe ni Elric. Bakit lasing na lasing ka? May problema ba? Sinabi ko sa iyong umalis ka sa trabaho, di ba? Tignan mo, ginamit na nila ang trabaho mo laban sa akin. Pero bakit nagagalit ka sa akin? Masama bang magtrabaho? Tanong ni Leia. Hindi mo kasi naiintindihan. Lahat gagamitin nila para masira ako. Umalis ka na lang kasi sa trabaho. Bumalik ka na lang kapag natapos ang eleksyon. Eh kung ayoko? Matapang na saad ni Leia. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong tuluyan akong masira dahil sa trabaho mo? Sorry Pasensya dahil ang nobya mo isang tindera ng tinapay lamang. Magsasalita pa sana si Elric nang biglang tumakbo paalis si Leia. Sa sobrang galit ay hindi nagawang habulin ni Elric si Leia at napaupo na lang sa sofa. Nakayuko ito hanggang sa bumalik si Leia matapos ang ilang araw. Nakahinga naman ng maluwag si Elric at niyakap ang kanyang nobya para humingi ng tawad. Humingi ito ng paumanhin at nangakong hindi na mauulit. Nagpaliwanag ito na masyado kasing malakas ang kampo ng kanyang kalaban kaya doble ingat ito. I'm sorry. Nadala lang ako sa galit at kalasingan. I'm sorry. Pagsusumamon Elric. Aalis na lang ako sa trabaho. Ayoko rin na nagkakaganto tayo. Hindi, kasiyahan mo yan. Yan ang gusto mo kaya okay lang, huwag ka mag-alala. Pero ginagamit na nila yun, laban sa'yo. Wala akong may tulong sa'yo kaya kung ang pag-alis sa bread shop ang makakatulong gagawin ko. Umiling-iling nga si Elric. Hindi gagawan ko ng paraan. Hindi lang ako nakapag-isip ng maayos dahil sa takot na baka matalo ako. Pero huwag kang mag-alala. Kakayanin ko to bastang mahalaga sa akin meron ka sa tabi ko.
Napangiti si Leia at niyakap si Elric. Kahit na sinabi iyon ni Elric, ay buong puso nang nakapagdesisyon si Leia na umalis sa trabaho. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay nag-resign na si Leia at kailangan na lang niya tapusin ang 1 linggo na natitira para mabuo niya ang 1 buwan at buo ang kanyang sahod. Nalungkot ang mga kasamahan ni Leia at sinabihan si Leia na magpakatatag dahil sa mga masasakit na salitang binabato sa kanya bilang nobya ng mayor na tatakbo muli. Samantalang si Elric ay abala sa pag-iisip ng dapat nilang gawin para mabalin sa iba ang atensyon ng mga tao. Yan yung nobya ni Mayor? Ha? Kung sa babae nahihirapan na siyang tumingin, paano pa kaya sa ating syudad? Nainis na bulungan ng isang customer na pinagtatrabahuhan nga ni Leia. Lalapitan na sana ni Leia ang mga kababaihan nang pinigilan siya ng kanyang manager. Umiling-iling ang manager at sinabing tiisin na lang ni Leia ang kanyang mga naririnig dahil normal lang iyon sa botohan. Pero nang may narinig na naman siyang sinabi na masama tungkol kay Elric, ay hindi na nakayanan ni Leia ang kanyang galit at binuhusan sila ng tubig. Na-post naman ito sa FB Live na agad pinakita kay Elric sa kanyang opisina. Ano bang problema mo? Bakit sa tingin mo porket mayor ang nobyo mo, pwede ka nang mambastos ng tao? Galit na sigaw ng isang babae. Kayong bastos! Wala kayong respeto. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin sa akin pero wag niyong sasabihin ang masasakit na salita tungkol kay Elric. Mas lalong wag niyong questionin ang pagiging mayor niya. Sa lahat ng naging mayor natin, siya lang ang may nagawang maganda sa tao. Pero kung laitin niyo siya ng basta-basta ganun-ganun lang. Nanahimik ang mga kababaihan. Alam ng lahat kung ano ang mga nagawa ni Elric bilang mayor sa syudad. Paulit-ulit niyang pinaglalaban ang karapatan at kalagayan ng mga tao, kaya naman maraming ang nagkagusto kay Elric bilang mayor. Hindi naman napigilan ni Elric ang mapangiti dahil sa sobrang proud saya. Para bang hinahaplos ang puso ni Elric nang narinig niya ang sinabi ni Leia. Tumayo agad si Elric at sumugod sa bread shop. Akala nga ng mga kababaihan ay parurusahan sila ni Elric. Ngunit hindi sila pinansin ni Elric at dumiretso kay Leia para yakapin ito. Elric, anong ginagawa mo rito? Hindi ba marami kang ginagawa sa munisipyo? Okay ka lang ba? Wala ba silang ginawa sa'yo? Okay lang ako, sagot naman ni Leia. Dahil lahat ng nangyayari na kaguluhan sa shop ay nakuhanan sa live ng isang customer sa shop, ay maraming tao ang nakapanood nito. Maraming humanga kay Leia sa pagtanggol niya sa pangalan ni Elric bilang nobya nito. Pati na rin ang pagiging sweet nila ay hinangaan ng mga tao. Kaya naman simula doon ay nawala na ang mga masasakit na salita na natatanggap ni Leia, kundi naging sikat na sa syudad ang kanilang love story. Nakiusap kasi itong si Elric isang araw na tumanggap ng interview na magkasama sila. Dahil doon ay nalaman ng lahat ang katotohanan at mas lalong naging matunog ang pangalan ni Elric. Nakikisama na rin si Leia sa kumpanya kasama ni Elric. Tuluyan na itong umalis sa pagtitinda at tumulong na lang sa pagkokompanya para kay Elric. Hanggang sa isang araw ay may napanood si Leia na interview ni Elric. Sinasabi nitong wala pa siyang balak na magkaanak dahil gusto niya mag-focus sa eleksyon, lalong-lalo na at tatakbo muli ito. Biglang napaisip si Leia. Kinakabahan niyang tinignan ang calendar sa kanyang cellphone at ngayon naiisipin niya ng mabuti 1 buwan na siyang hindi dinadatnan. Bakit naman ngayon pa? Akala ko ba nagpipills ka? Alam mo namang eleksyon ngayon, di ba? Anong oras ko dyan? Hindi naman ikaw ang mag-aalaga, ako naman eh. Sad naman ni Leia. At sa tingin mo, kakayanin ng konsensya kung mahirapan ka mag-isa? Katulong nga ayaw mong kumuha tayo, pero hindi ka naglilinis ito sa bahay. Sige, papayag na akong kumuha tayo ng katulong. Hindi. Hindi pwede to.
Sad pa nga ni Elric na hindi nga sigurado ni Leia kung anong ibig sabihin ng lalaki. Natigilan si Leia. Sunod-sunod na bumagsak ang kanyang mga luha. Malakas na sinampal niya si Elric at galit na sinabing paano niya naisip gawin iyon sa kanilang anak. Para bang nagising sa realidad si Elric nang nakita niyang humahagulgol sa pag-iyak si Leia. Lahat ng pangako mo hindi mo na natutupad. Dahil lang sa eleksyon na yan. Unti-unti ko nagbabago na halos hindi na kita makilala. Pero inintindi ko dahil alam kong yung eleksyon importante sa'yo pero hanggang sa anak ba naman natin? Isipin mo yun, Eric. Anak nating dalawang dinadala ko, bunga ito ng pagmamahalan natin. I'm sorry. Alam mo naman kung gaano ako ni-stress sa eleksyon. Saad naman ni Elric. Sorry. Wala na akong narinig sa'yo kundi sorry. Nakakasawa na pakinggan. Binabago ka ng eleksyon na yan. Ng politics na yan. Kung sino man ang lalabas. Nakatauhan mo. Matapos ang eleksyon, ayokong maging parte ng buhay mo na yon. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang saad ni Eric. Maghiwalay na tayo, Elric. Mabilis na naglakad, papalapit si Elric kay Leia. Ngunit iniwasan ito ni Leia at pumunta sa kanilang kwarto. Inilock iyon ni Leia kaya naman sa guest room natulog si Elric. Upang makabawi ay maagang gumising si Elric at pinagluto si Leia ng umagahan. Ngunit ang sumalubong kay Elric ay ang nakaayos na Leia na may hawak na malaking bag. Ni isang gamit na binili sa kanya ni Elric ay hindi niya sinuot o kinuha. Umiling-iling si Elric at agad na nagmakaawa kay Leia. Pero nang nagmatigas si Leia ay nagalit na rin si Elric. Sige, umalis ka. Wala akong ginagawang mali. Alam mo yan. Alam mo kung gaano ka-importante ang eleksyon na to. Dahil huling termino ko na to bilang mayor pero mas pinili mo pa rin bigyan ako ng sakit. Hindi naman nagsalita si Leia. Kahit lingunin si Elric ay hindi niya nagawa. Pag-alis ni Leia ay agad na nagwala si Elric at nang nailabas ni Elric lahat ng kanyang galit, napahagulgol ito sa pag-iiyak. Ilang araw ang nakalipas ay walang nakuhang balita si Elric tungkol kay Leia. Wala ito sa dati niyang bahay o di kaya hindi siya nakita ng dati niyang mga katrabaho. Napuno ng lungkot si Elric, uminom ito ng uminom at napatambay na lang sa isang park. Nawalan kasi ito ng gana umuwi dahil alam niyang wala sasalubong sa kanya pag-uwi at wala rin mangyayari kundi maalala niya lamang si Leia. Araw-araw, minumulto si Elric ng mga masasayang alaala nila ni Leia hanggang sa nakita niya na ang ibig sabihin ni Leia na binago si Elric ng eleksyon. Napaisip na si Elric kung itutuloy niya pa ba ang eleksyon dahil sa mga oras na yon ay mas gugustuhin niyang bumalik sa kanya si Leia. Bumalik sila sa mga araw na masaya sila at walang problema. May nakitang babae si Elric na nakikipaglaro sa isang bata sa park. Na-imagine niya si Leia at ang kanilang magiging anak at napaisip. Sinabi niya na kailangan niyang manalo sa eleksyon para mabigyan niya ng magandang buhay ang mag-ina. Kaya naman inayos na ni Elric ang kanyang sarili at nag-focus sa eleksyon habang hinahanap si Leia. Please, baka may balita kayo kay Leia. Buntis ang nobya ko, baka kung anong mangyari sa kanya, kailangan niya ako. Nag-aalala lang saan ni Elric. Pasensya na Mayor pero wala talaga kaming balita sa kanya. Malungkot na sabi ng dating katrabaho ni Leia. Napabuntong hininga si Elric pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Parati siyang nagsisend ng message sa social media ni Leia at pati na rin tawag sa number ni Leia. Sa umaga abala si Elric sa pagkukumpanya samantalang sa hapon naman ay abala siya sa paghahanap kay Leia. Hindi ka ba talaga magpapakita kay Mayor? Ilang araw nagmamakaawa sa amin na tulungan sa paghanap sa'yo. Malungkot na sabi nga ng dating katrabaho ni Leia. Nagpunta na naman ba siya sa shop? Oo alam kong mali ang nagawa ni Mayor pero kung makikita mo lang talaga ang itsura niya, maawa ka sa kanya. Mabait na sabi nga ng kasamahan nga ni Leia. Pumunta kasi si Leia sa bahay ng dati niyang katrabaho. Nagmakaawa siyang wag sabihin kay Mayor na kasama niya ito kahit na anong mangyari. Nag-aalala naman si Leia sa sinasabi sa kanya
ng kasamahan niya na itsura ni Elric. Napaisip ito kung kumakain ba ng maayos si Elric o anuman, ngunit ayaw niyang bumalik kay Elric, lalo na at sinabi sa kanya ng doktor na huwag masyadong magpaka-stress dahil mahina ang kapit ng bata. Hindi kakayanin ni Leia kapag may nangyaring masama sa anak nila ni Elric. Kausapin mo na siya, Leia. Kahit sabihin mo andito ka para matahimik siya o hindi magalala. Pagpupumilit nga ng dalaga kay Leia. Sige, magsusulat ako ng sulat. Pwede bang pakidala yun sa kanya? Tumango naman ang kasamahan ni Leia at kinabukasan noong bumalik sa shop si Elric ay agad niyang binigay ang sulat ni Leia. Ang sabi ni Leia sa sulat ay wag na muna siyang hanapin ni Elric dahil nasa mabuti siyang kalagayan at binabalak na niyang umalis para umuwi sa probinsya at doon palalakihin ang kanilang anak. Sabi pa sa sulat na mag-usap na lang sila muli ni Elric matapos ng eleksyon at hiningi pa ni Leia na sana daw ay manalo si Elric. Humagulgol sa pag-iyak si Elric, kinimkim niya ang kanyang kalungkutan sa tuwing papasok siya sa trabaho at nangangampan niya. Pero sa araw na kailangan mag-speech ng mga kandidato ay nakaramdam ng pagod si Elric. Mayor, ano pong masasabi niyo sa inyong mga taga-suporta? Ulit na tanong nga ng MC kay Elric. Ang gusto ko lamang sabihin, patawarin ninyo ko, pero pagod na po ko. Nagtaka naman ang mga tao. Napasinghap sila ng malalakas dahil sa sinabi ni Elric na wala na siyang pakialam kung mananalo man siya o matatalo dahil wala rin kwenta ang kanyang pagkapanalo kung hindi naman niya kasama ang kanyang nobya na si Leia. Naikwento ni Elric ang kanyang pagkakamali kay Leia sa harap ng mga maraming tao. Paulit-ulit kong pinili ang eleksyon kesa sa nararamdaman ng babaeng pinakamamahal ko. At ang ina ng aking magiging anak. Nangako ko sa kanya na araw-araw ko siyang pipiliin at pasasayihin. Kaya tutuparin ko yun. Hahanapin ko siya ngayon at makikipagayos. Wala na akong pakialam kung ano man ang magiging resulta ng eleksyon. Paalam. Agad na tumakbo paalis si Elric. Nagmakaawa si Elric sa babaeng nagbigay sa kanya ng sulat ni Leia para sabihin kung asan siya. Nalaman niyang nasa terminal ng bus si Leia at naghahanda ng umalis pa uwi sa kanilang probinsya. Hindi na nagsayang ng oras si Elric at hinanap si Leia sa lahat ng terminal na alam niya hanggang sa nakapunta siya sa huling terminal. Nagtanong-tanong siya sa mga konduktor kung nakita nila si Leia sa paraan na pagpapakita niya ng litrato ni Leia. May isang nakapagsabi na pumasok siya sa isang bus. Agad na tumakbo si Elric sa tinurong bus, ngunit nakaalis na ito. Hinabol agad ito ni Elric, ngunit dahil mabilis ang bus, ay napaluhod na lang ito sa sahig habang hingal na hingal. Samantalang si Leia, nakatatapos panoorin ng speech ni Elric, ay tumayo sa bus at sinabing itigil ito. Natuwa naman si Elric nang nakita niyang tumigil ang bus at pilit na itinayo ang kanyang mga paa para habulin ang bus habang tumigil ito. Napatigil na lang si Elric sa pagtakbo nang nakita na bumaba si Leia sa bus. Napahagulgol sa pag-iyak si Elric. Akala niya na wala na siya ng tsansa na maayos pa ang relasyon nila ni Leia pero bumaba si Leia sa bus. Elric? Takang tanong nga ni Leia. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko talagang umalis ka na. Hinabol ba ang bus? Tanong nga ni Leia. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang akala ko tuluyan ka nang umalis. Nang nahabol na ni Elric ang kanyang paghinga, ay mabilisan itong lumapit kay Leia at niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. Pinaunlanan niya ng halik si Leia sa kanyang muka at pati ang tiyan ni Leia ay kanyang hinalikan matapos lumuhod sa harapan ni Leia. Humahagulgol sa pag-iyak si Elric habang may binubunot na maliit na box sa kanyang bulsa. Napasinghap naman si Leia ng malakas at napatakip sa kanyang mga bibig. Mawala na sa akin ang lahat, wag lang ikaw. Wag lang kayo ng ating anak. Patawarin mo ako sa paulit-ulit kong pagbigo sa'yo at nasasaktan ko na pala kayo. Ang damdamin mo.
Hindi na ako mangangako kundi sasabihin ko sa'yo na gagawin ko lahat na makakaya ko para maging isang mabuting asawa at ama araw-araw. Mahal na mahal kita, Leah. Narealize ko na walang kwenta sa akin ang paggamit ng pangarap ko kung wala ka sa tabi ko. Kayo ng anak ko, ng anak natin. Mamahalin ko ng buong anak natin. Nasasaktan ako sa tuwing inaalala kong mga nasabi ko tungkol sa bata dati. Mahal ko ang anak nating dalawa na nabuo sa pagmamahala natin. At handa akong isakripisyo ang lahat para sa buhay na kasama kayo ng magiging anak natin, Leah. Will you marry me? Hindi na rin nakayanan ni Leah. Napigilan ang kanyang mga luha at hinayaan ng magsibagsak ang mga ito. Tumango-tango si Leah ng paulit-ulit hanggang sa humagulgol na rin ito sa pag-iyak. Oo, Elric. Pakakasalan kita. Mahal na mahal din kita. Tumayo si Elric at sinuot ang singsing kay Leah. Sobrang saya nito kaya naman nabuhat niya si Leah at inikot-ikot. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid. Kinilig sa kanilang napanood na parang drama sa pelikula. Kinabukasan ay hindi na umasa si Elric na mananalo ito. Tinanggap niya agad na matatalo siya, ngunit laking gulat na lang ni Elric at Leah na ang lumabas na panalo sa eleksyon bilang mayor ay si Elric. Napatalon sa saya si Leah habang si Elric ay hindi makagalaw. Hindi ito makapaniwala sa naging resulta ng halalan. Matapos ang halalan ay mas pinabuti pa ni Elric ang kanyang trabaho bilang mayor ng syudad. Naging abala ito sa mga panibagong mga proyekto at sa pagbubuntis ni Leah. Napag-usapan din ng dalawa na ikasal na lang sila kapag kaya ng maglakad ng kanilang anak dahil gusto ni Leah na makasama ni Leah ang kanilang anak na maglakad papuntang altar bilang flower girl nito. Manganganak na ata ako. Sad nga ni Leah. Sigurado ka ba? Antayin mo ko dito at kukunin ko ang sasakyan, wag muna. Sad nga ni Leah. Bakit? Nautot lang pala ako, kala ko manganganak na ako. Leah naman panay kabiro, akala ko tuloy totoo na. Natawa na lang ng malakas si Leah. Nang dumating na ang kabuwanan ni Leah, ay mas pinili na ni Elric ang magtrabaho sa loob ng bahay. Hindi pa rin kasi komportable si Leah na magkaroon ng katulong, kaya naman minabuti na lang niyang magtrabaho sa bahay para maasikaso si Leah sa pagbubuntis nito. Pagdating ng gabi ay hindi mapakali si Leah dahil sa pagsasakit ng kanyang tiyan, kaya noong nawala ang pananakit ng kanyang tiyan ay nakatulog kaagad ito hanggang sa nagising siya ng madaling araw. Nagising din naman si Elric dahil nakaramdam siya ng pagkabasa sa kanilang kama. Nakita niya na nakaupo si Leah at nanlalaki ang kanyang mga mata na napatingin kay Elric. Okay ka lang ba? Halika sa kabilang kwarto. Doon muna tayo matulog, ipapalinis ko na lang bukas ang nahihian mo. Love, hindi yan ihi. Ha? Nabasa mo ba ng tubig? Manganganak na ako. Napaawang ang bibig ni Elric. Agad itong nagmadaling bumangon na nahulog pa ito sa sahig dahil sumabit ang kanyang paa sa kumot dahil sa sobrang pagmamadali. Nakaupo lamang si Leah sa kama habang pinapanood ang nagmamadali at natatarantang si Elric. Agad na tinawagan ni Elric ang kanyang driver para ihanda ang kotse. Kumuha kaagad ito ng pamalit ni Leah bago binuhat ito pababa sa may kotse. Sa ospital, kuya, dali! Ay, teka yung bag. Pagbalik ni Elric sa kotse, ay sumisigaw na si Leah sa sobrang sakit. Mas lalo namang nataranta si Elric at minadali ang kanyang driver. Pagdating sa hospital, ay pakiramdam ni Elric mahihimatay siya dahil sa dugo na nakikita niya sa doktor. Push pa, misis. Nakikita ko ng ulo. Konti na lang. Malakas ang sigaw nga ng doktor. Na-curious naman si Elric at tiningnan ang panganganak ni Leah, ngunit agad itong nanghina at bumalik sa tabi ni Leah. Hindi niya nakayanan ang kanyang nakita, kaya naman pilit niyang binali ng kanyang atensyon kay Leah at tinulungan itong umire. Hindi nagtagal ay may narinig ng mga iyak sa delivery room. Sobrang saya ni Elric at lalapit na sana sa nurse
na may hawak sa bata nang biglang napakapit na naman ng mahigpit si Leia sa kanya at sumigaw. Hindi inakala ni Elric at Leia na mayroon kambal ang kanilang magiging anak. Congratulations po, it's a boy and girl. Masayang sigaw nga ng doktor. Habang tinitignan ni Elric ang dalawang sanggol na hawak ng mga nurse, ay hindi niya na nakayanan ang kanyang sarili at nahimatay. Hindi makapaniwala si Leia na si Elric pa talaga ang mahihimatay at hindi siya. Paggising ni Elric ay nakahiga ito sa upuan sa room ni Leia sa hospital. Nakita niyang buhat-buhat ni Leia ang dalawang sanggol habang naluluha at nakangiti. Good morning, Sleeping Beauty. Halika rito, tignan mo ang mga anak natin. Saad ni Leia. Nahimatay ako kasi nabigla ako sa dugo at wala pa akong tulog, okay? Hindi ko naman tinatanong Dalian mo na. Tignan mo kamukhang kamukha mo ang kambal natin. Dahan-dahang lumapit si Elric. Binuhat niya ang isa sa mga sanggol habang hinawakan naman ang kamay ng isa. Hindi nakayanan ni Elric ang kanyang kasiyahan at naiyak ito. Napahalik ito sa noo ni Leia at nagpasalamat. Nakaramdam din ng pagsisisi si Elric. Iniisip niya na paano niya nagawang isiping paalisin ang mga anghel na kanyang hawak-hawak. Nagpapasalamat siya dahil pinaglaban ni Leia ang mga bata at hindi pumayag sa kagustuhan ni Elric noong una dahil kung hindi baka wala siyang mga anghel ngayon na nagbibigay sa kanya ng sobrang kasiyahan. Lumipas ang ilang taon ay tuluyan ng kinasal sina Elric at Leia. Nang natapos naman ang termino ni Elric, tumakbo siya bilang congressman at nanalo. Lumaki namang may takot sa Diyos at marespeto ang kanilang kambal na anak. Noong naging senador naman si Elric, ay nabuntis muli si Leia. Inakala nga ng dalawa na baka kambal na naman ngunit nakahinga nang maluwag si Leia ng isang lalaki muli ang kanilang anak. Naging masaya naman ang buhay mag-asawa at pamilya nila Elric at Leia. Sa tuwing may hindi sila pagkakaintindihan, ay minamabuti nilang ikalma muna ang sarili bago makipag-usap muli sa isa't isa. Lumaki naman ang tatlong anak nila Elric at Leia na puno ng pagmamahal at kasiyahan. Lumipas ang ilang taon ay tuluyan ng kinasal sina Elric at Leia. Nang natapos naman ang termino ni Elric, tumakbo siya bilang congressman at nanalo. Lumaki namang may takot sa Diyos at marespeto ang kanilang kambal na anak. Noong naging senador naman si Elric, ay nabuntis muli si Leia. Inakala nga ng dalawa na baka kambal na naman, ngunit nakahinga ng maluwag si Leia ng isang lalaki muli ang kanilang anak. Naging masaya naman ang buhay mag-asawa at pamilya nila Elric at Leia. Sa tuwing may hindi sila pagkakaintindihan, ay minamabuti nilang ikalma muna ang sarili bago makipag-usap muli sa isa't isa. Lumaki naman ang tatlong anak nila Elric at Leia na puno ng pagmamahal at kasiyahan. Marami nga ang humanga sa mag-asawa dahil lahat ng kanilang anak ay mabubuting bata at matatalino, masisipag mag-aral at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Leia at Elric. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Teresita Schmid, D. Presbyteros Rose, Kidim Tess, Stephanie Arroyo, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Marilyn, Marlene Bosico, Irish de la Peña, Presbyteros Rose, Naitan Canada, Teresita, Leonila Perea, Flora Fes Parungaw, Marisa de los Reyes Arroyo, Lindy of Macau, Senenor Zame, Eli Bitasolo, Teodora Gamit, Mary Joy Sabaresa, D. Maria Elena Barosa, Elvi Candontol, Yan Abinyon, Merlin Lin, Romana Gorospe, Edralina Gachoan, Wilma Dargantes,
Theodora Gamit, Emily Borac, Lovely Angel, Carmen Calunod, Liliana Bebe, Imelda Forteza, Maria Anita, Annie Hoson, Flor Cabrera, Evelyn, Nori, Rebecca Tezuka, Mary Jean Malunes, Evangeline Zamora, Chabidal, Batang Ibunan, Ruby Corazon Riera, Pasita Aliazar, Francis Pilapil, Ronilio Anseno, Susan Aliobrera, Celia Harabejo, Rosalinda Isidro, Lucia Baldo, Lebuna Arnel, Melinda Gelit, Angie, Kinshano Ebas, Geraldine De Jesus Ara Adhani, Yamasakul, Evangeline Bautista, Mary Joy Sabareza, Nitz, Mary Ann Gopalto, Danilyn, Lily of Macau, Baby Ko, Bernadette Banyes, Lauro Spina, Leonila Perea, Catherine, Jean Debes, Rebecca, Juanita Kapati, Flordet, Teresa, Roman, LV, Evangeline, Therese, Charlene Cartilia, Conchita, Jelly Tampos, Emily Borac, Merlilyn, Liliano Bebe, Naitan, Rosemary Vasquez, Loida, Victoria, Jalen, Ellie Bitasolo, Susan Sustal, Taday, Ronilio, Jose Tito, D, Wilma, Lynn, Pasita, Senen, Carmencita, Milagros, Helen, Presbyteros Rose Imelda, Raquel Magno, Flor Cabrera, Sonny Balagasay, Geraldine Fenovares, Lovely Pineda, Dina Mayol, Norhan Nagani, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Manager Stories, Jeffrey Zaleta, Virginia, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Marlene Valencia, Ederlina Albiso, Bernadette Banyes, Lauro Spina, Leonila Perea, Catherine, Jean Debes, Rebecca, Juanita Kapati, Flordet, Teresa, Roman, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.